Handang-handa na ang Commission on Elections para sa gagawing Hatol ng Bayan 2025 sa darating na Lunes. Bukod dito, may paalala rin ang poll body sa mga kandidato dahil hanggang bukas na lang ang pangangampanya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila. All systems go na ang Commission on Elections para sa gagawing botohan sa Lunes. Ayon sa COMELEC, sa ngayon, ang inaayos na lang nila ay mga contingency measures sakaling magkaroon ng aberya o problema sa mismong araw ng halalan at ang pagde-deploy ng mga Starlink sa mga liblib na lugar tulad na walang signal tulad ng sa Ifugao. Handa po ang COMELEC. Siyempre, lagi sa isang operation, sa isang ganito, meron biglang pumapasok na problema, issue. Ang importante, intact yung aming contingency measures, intact yung aming operation plan sa kung ano ang gagawin ng komisyon pagka mga ganito. Sakaling magkaroon ng kalamidad, nakahanda na rin ang komisyon. Pero ang masisiguro lang nila, sisikapin nilang walang failure of elections at walang kahit anong postponement ng botohan sa buong bansa. Sana sa ganung pagkakataon, sana po walang postponement ng eleksyon na mangyayari at sana wala ng failure of election sa kahit na anong presinto sa buong bansa. Hanggang bukas na lang naman ang panahon ng kampanyahan, kaya may mga paalala sila sa mga kandidato. Kung maaari, ngayon pa lang, tanggalin na ang mga posters na nagkalat sa kalsada. Huwag na rin mangampanya sa mismong araw ng botohan. Bawal ang pagbibitbit ng mga supporters sa mga polling place. Bawal magpakain at bawal din ang alok na libreng sakay. Huwag na rin sana gumamit ng mga bata sa pamimigay ng sample ballots. At huwag magpakalat-kalat sa mga presinto matapos bumoto. Dahil lahat ng yan, posible silang managot o makasuhan. Babala natin pagkatapos bumoto o bago bumoto, huwag na lang pong ikot ng ikot sa polling place kasi baka ma-consider pa yan na pangangampanya. Dapat po dire-diretso na lang sa pagboto, dire-diretso na rin tayo sa ating pong pag-uwi. Para naman sa mga botante, kung maaari, magdala na ng sariling kodigo sa pagboto at maaga na rin pumunta sa mga presinto para bumoto. Mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, ipatutupad na ang early voting hours para sa mga nakatatanda, PWD at buntis. Ang botohan naman ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Huwag na po natin habulin yung eksakto alas 7. Although naintindihan natin yung iba, maaaring may mga inaasikaso pa kaya hindi kaagad sila nakakaboto na maaga. Pero mas maaga po, mas maganda. Simula bukas, nakabantay na rin ang COMELEC sa mga posibleng kaso ng vote buying dahil aminado sila sa mga susunod na araw posibleng talamak ang mga ngahas na mamili ng boto. Pero nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police para rito. Samantala, ayon naman sa Malacanang, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mayroong 24/7 na monitoring post na binuo ang COMELEC kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT para labanan umano ang disinformation. Mayroon ding mga International Election Watchdogs na mag-oobserba sa halalan sa Lunes. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang presensya nila sa bansa ay magpapatunay na malinis at maayos ang halalan sa Pilipinas. Para sa hangaring malinis at tapat na halalan, nagsama-sama ang lahat ng election watchdogs mula sa mga pribadong organisasyon, simbahan, kabataan at iba pang sektor. Sa kanilang mahigpit na pagbabantay, matitiyak na ang bawat boto ay mabibilang ng tama at ang bawat boses ng mamamayan ay maririnig. Mula People's Television Network Manila, Luisa Erispe, Balitang Pambansa.